Magsimula ulit tayo, Kesha. Gawin nating tama ngayon. Hindi na parang minadali lang natin. Dahil tignan mo, mas nauna pang kambal kaysa gawing legal ang relasyon natin. Ngunit hindi ko naman pinagsisisihan yun. Dear Amihan Stories presents Waiting for My Twins, Daddy. Written by Ate Samuha, 21. Ay nako. Napabuntong hininga si Kesha Mendoza na makitang wala pa siya natanggap na reply mula sa pinag-applyan niyang trabaho. Nakailan na ba siya ng kumpanyang pinuntahan upang magpasa ng mga resume at requirements sa mga ito? Hindi na nga niya mabilang pa. Ngunit hanggang ngayon ay bigo pa rin ang 22 anyos na si Kesha. May kalahating taon na siya nakagraduate sa kursong Business Management. Pero pagdating sa paghahanap ng trabaho, ay minamana siya palagi. Kung hindi siya nakatatanggap ng rejected sa email, ay wala namang reply ang mga ito. Pinsan, anyari sa'yo? Napapidlag siya nang marinig ang boses ng pinsan niyang si Kuya Tony. Kasalukuyan siya nasa loob ng tindahan nila, ang maliit na negosyo ng kanyang inay Loseta. Ang kanyang tatay Kaloy naman na retired police at meron pang retirement pension. Masasabing hindi naman sila naghihikaw sa buhay. Ang totoo ay komportable naman ang buhay niya. Ikaw pala, Kuya Tony. Nakangiti niyang sabi. Tumayo siya upang harapin ang nakatatandang pinsan. Napasimangot siya na makita nakahanda na ito sa pagpasok sa trabaho. Sana pala, sinunod na lang kita na mag-aral ng law, kuya eh. E di sana magagawa mo pa akong ipasok sa law firm niyo. Career woman din sana ako ngayon. Anya, hindi naman siya naiinggit sa pinsan. Proud pa nga siya rito dahil matalino ito. Pero naalala ko na hindi nga pala ako kasing husay at talino mo, kuya. Natawa ng bahagya si Tony. Ikaw talaga. Alam ko matalino ka rin naman, Kesha. Isa pa iba lang talaga na isang puso mo noon. Alam mo, magpahinga ka muna. Huwag ka magpapastress. Baka kahanap ka rin ng trabaho. Gusto mo bang magbakasyon muna? Napaisip siya sa suhestyon nito. Wala nga akong pera, kuya eh. At hindi ako papayagan ni inay na magbakasyon. Pinipilit niya nga ako na palaguin na lang tong tindahan namin. Total daw business management naman daw ang natapos ko. Hala, itong grocery store? Ayokong maging tindera forever, kuya, no? Reklamo niya. Napalakas na ang tawa ni Tony. Ako bahala sa'yo, Kesha. Ako magpapaalam kay tita. Pati na rin kay Tito Kaloy. Hintayin mo ako mamayang hapon, okay? Tumango na lamang siya. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Hindi nga siya binigo ng pinsan. Nang makauwi ito ay agad siyang binigyan ng plane ticket. Isinama siya nitong magbakasyon sa Puerto Princesa na talagang ikinatuwa niya. Ngunit hindi bakasyon ang dahilan ng pinsan niya sa pagpunta doon. May team building daw kasi ito. Habang abala ito, siya naman ay ang magpapakasaya sa resort. Ay, salamat. Makapagpapahinga na rin ako. Walang pakialam na basta na lamang inilapag ni Kesha mga gamit niya sa sahig matapos makita ang malambot na kama sa hotel room na pinagatiran sa kanya ng kanyang pinsan. Kahit halos 1 oras lang ang naging biyahe sa eroplano mula sa Maynila hanggang sa Puerto Princesa, ay nakaramdam pa rin siya ng pagod. Matapos maramdaman ng kanyang likod ang malambot na kutsyon, ay basta na lamang siyang hinila ng antok. Hindi naglaon, nakatulog na siya. At nang magising, kinakain ng dilim ang kalangitan at buong paligid. Bago pa man siya lumabas at hanapin ng pinsan, ay inayos na niya muna ang sarili. Nasa pagsusuot na ng sandal si Kesha na marinig na mahinang katok mula sa pinto. Kes, gising ka ba? Labas ka na! Malumanay na sambit ni Tony. Sobra pa sa sobrang pagiging soft voice nito, kaya kung minsan ay napagkakamalang binabae kahit na may girlfriend na ito. Kes! Muling pagtawag nito matapos niyang hindi sumagot. Nag-lipstick pa muna kasi siya. Wait lang, lalabas na ako, kuya! Sagot niya. Inayos pa niyang muli ang sarili bago tuluyang lumabas sa hotel room. Sinalubong niya ito ng may ngiti sa labi. Ayoko ma-out of place ka sa amin kapag kasama mo na mga katrabaho ko. Kaya bibigyan na lang kita ng pera. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Basta, update mo ako lagi kung saan ka pumupunta o kung anong ginagawa mo, okay? Paalala nito sabay bigay sa kanya ng pera, 5,000 yon. May baon akong 2,000 dito, kuya. Binigyan ako ni tatay pero secret lang namin yun. Alam mo naman si inay, mabunganga. Sinabayan pa niya iyon na mahinang tawa. I know, pero kunin mo na to. Basta yung mga paalala ko na, bawal ha? Anito na itinuro pa ang kanyang sentido. Bawal man lalaki, kuya. Tumangot-tangon sambit niya.
Napangiti na ito at inakay na siya palabas. Subalit hindi naman niya sinunod ang babala nito sa kanya. Nagtungo sila sa resto bar. Bago siya nito iniwan ay sinigurado pa nito na kakain lang siya doon. Nag-order nga siya ng pagkain at inabala ang sarili sa pagmamasid sa magandang tanawin kahit medyo maingay dahil marami pa nagpa-party. Dumating ang order niya at agad na siyang kumain. Samantala, nagising mula sa ingay ng telepono si Police Lieutenant Draven Santiago, 27 taong gulang, nakilala bilang isang pinakabatang opisyal na mabilis na umangat sa hani ng kapulisan na nagmula naman sa mayamang angkan. Maaari sana na mas naging maginhawa at marangya ang kanyang buhay, ngunit pinili niyang talikuran ng komportabling daan upang ialay ang sarili sa paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng dugo ng isang Santiago na nakaugat sa negosyo at impluensya, dala niya ang tapang, disiplina at malasakit ng isang tunay na alagad ng batas. Isang opisyal na handang ipaglaban ang katotohanan at katarungan, higit pa sa sarili niyang kaligtasan. Iritado siyang bumangon. Dinampot ang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Hindi na niya tinignan kung sinong tumatawag. Basta na lang niya itong sinagot. "Kuya, kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo eh." Sigaw ng babaeng nasa kabilang linya. Sa tinis ng boses nito ay nailayo niya ang cellphone sa tenga. Si Alondra, ang nakababata niyang kapatid. Ang little demon niyang nakiusap na sumama siya sa Puerto Princesa para daw makapagpahinga siya dahil talagang abala siya sa trabaho. "What is it, Alondra?" Kalmado niyang tanong sa kapatid. "Ang sabi sa akin ng receptionist ay hindi ka pa bumababa. Kuya, oras na ng hapunan. Balak mo bang magkulong lang dyan sa hotel room mo?" Usig ng kapatid. Nasa timbre ng boses ito ang iritasyon. Napahilot si Draven sa nananakit ng sentido. "Nakatulog ako. Bababa rin ako, Alondra. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko naman ang sarili ko." "I know, pero lumabas ka, okay? Makipagkilala ka rito sa ibaba. Maraming magagandang babae dito. Mas mainam na bigyan mo na agad ng apo si na mami at daddy, kuya." Panunokso na naman ito sa kanya. "Alondra, sabi ko naman sa inyo, wala pa akong oras para dyan." Pagdadahilan niya, nagsasabi naman siya ng katotohanan. Sa edad niyang 27 ay hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend o kahit flings man lang. Masyado siyang conservative na lalaki na kahit babae na lumalapit sa kanya ay pinagtatabuyan pa niya. Nasa isip naman niya ang magkaroon ng sariling pamilya, ngunit hindi ngayon. Hinihintay pa niya ang tamang panahon para mag-settle down. Hindi naman niya bibiguin ng mga magulang niya at bibigyan niya ng apo ang mga ito. "Sige na, lalabas na ako." Paalam niya saka pinatay ang tawa. Naligo na muna siya bago siya lumabas mula ng hotel room. Papasok na sana siya nang may nakabanggaan pa siya sa entrance ng resto bar. Sa lakas ng impact ay bumagsak ito sa lupa. Pasalamat na lang ito na hindi sementado ang sahig. "Aray naman!" Malakas ang daing na babae. "Sorry, miss." Naiiling niyang wika na makitang nakadapa pa rin ito. Yumuko siya upang hawakan ito sa siko at alalayan na makatayo. Hindi makita ni Draven ang maayos sa mukha nito dahil sa mahaba nitong buhok na nakaharang doon. "Kainis, hindi man lang ako sinalo nung makitang babagsak na ako." Reklamo nito sa mahinang boses. Napatas ang bahagyang isa niyang kilay. "Pardon?" Binitawan niya na rin ito. Nagpupumiglas kasi. Kukunin na sana niya nalaglag niyang cellphone nang mabilis na dinampot yun ng babae. "Ah, miss, okay na ako." Asik nito sabay bira pa di sa entrance ng resto bar. Nagtataka na patingin siya sa cellphone nitong nasa lupa. "Miss, wait lang!" Sigaw ni Draven. Mabilis niya rin kinuha ang cellphone at hinabol ang dalaga. Mali ang dinampot nitong telepono. Nakaputing bestida ang babae. Mahaba ang umaalon nitong buhok, kaya iyon ang tinandaan niya para hanapin ito nang humalo na sa mga tao. "Ang bilis naman maglakad ng babaeng yun." Problemadong pahayag ni Draven sa sarili. Napatingin siya sa telepono nito. "Tama, tatawag na lang ako sa phone ko." Pagbukas niya ay napakurap siya ng ilang beses. Tumambad sa kanya ang close-up picture nito sa wallpaper. Napakaganda ng babae. Halata ang mahahaba at malalantik nitong pilikmata. Matangos ang ilong, mamula-mula ang labi at makinis ang balat. "Tao pa ba to?" Namamangha niyang tanong. Mukha na kasing Diyosa sa paningin niya ang babae. Hindi niya rin alam kung bakit lumakas ang tahip ng kanyang dibdib. Napailing na lang siya.
Sa unang pagkakataon, ay na-attract siya sa isang babae. Paniguradong ang kapatid niyang si Alondra ang unang matutuwa kapag malaman nito ang tungkol sa bagay na yun. Nang tawagan niya ang numero niya, ay saktong busy ang linya. Ipinilig niya ulit ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang paghahanap sa babae. Sa kabilang banda ay nakasimangot na bumalik sa hotel room si Kesha. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kaliwang balikat niya. Parang poste ang nabaga niya kanina. Grabe, umaasa pa sana ako kanina na sasahulihin niya ako. Katulad ng mga napapanood kong k-drama. Ngunit nagkamali ako. At sakit kaya ng pagbagsak ko kanina. Mahina niyang reklamo. Sa kalagitnaan ng paglalakad niya ay tumunog ang hindi pamilyar na ringtone. Nagtatakang hinanap niya yon. Alam niyang hindi naman iyon sa kanya, subalit malapit iyon mismo sa kinatatayuan niya. Napasinghap siya na makita ang cellphone na hawak niya. Hala, kaninong phone naman to? Baka phone ito ng lalaki kanina ah. Gulat niyang tanong. Sinagot na niya ang tawag. Hello? Ha? Sino to? Bungad ng babaeng nasa kabilang linya. Bigla ay kinabahan siya. Pasensya na ha. Mukhang nagkapalitan kami ng cellphone ng may-ari, kaya nasa akin ngayon ang phone niya. Paliwanag niya. Mamaya niya na girlfriend pala ito ng lalaki at magduda ito kung bakit babae ang sumagot ng tawag. I see. Pero paano kayo nagkapalitan ng cellphone? Usisa nito. Nahihimigan niya ang pagkaaliw nito. Sa resto bar, hindi ako sigurado pero baka yung lalaki nakabanggaan ko kaninang may-ari nito. Paliwanag pa niya. Marahil nga. Mabuti pa, i-dial mo na lang ang contact number mo sa phone na yan. Tapos magkita kayo para masuoli ninyo yung cellphone ng isa't isa. Sige, good luck and enjoy! Paalam nito na may kasama pang hagik-hik. Nakakunutan noong napailing na lang siya. Ngunit sinunod naman niya ang suggestion nito. Hello? Ano ulit ang kulay ng damit mo? Curious na tanong ni Kesha. Palingalinga siya sa paligid at hinanap ang lalaking nasa kabilang linya. Kausap na niya ang may-ari ng cellphone. Nasa lobby ka na ba? Balik tanong nito. Baritono ang boses. Lalaking lalaki na medyo may kalamigan. Oo, maraming tao dito. Hindi ko alam kung paano kita mahahanap eh. Hindi ko naman nakita mukha mo kanina. Napasapu pa siya sa noo. Paano'y naalala niya na kahihiyang pangyayari kanina? Nakaputing v-neck shirt ako. Nasa likod mo na ako. Sagot nito. Automatiko na paningon siya sa pinanggagalingan ng boses. Parang hindi na kasi nanggaling sa cellphone ang tinig nito. Muntik na siyang mapasinghap na makita ang guwapo nitong mukha, makapalang kilay, matangos ang ilong, at ang mga mata nito ay napaka-expressive. Ngunit bakit kaya ganoon ito makatitig sa kanya? Parang pati kaluluwa niya ay nakikita na rin ito. Ibinaba na nito ang cellphone, kaya rin pala na nakitang balikat niya dahil ang laki ng katawan ng lalaki. Makikita sa matitipuno nitong braso ang mga ugat na nagsisilabasan. Napatikim siya, pasipling napatutop sa dibdib, na parang nagwawala na yata sa hindi niya malaman na dahilan. Ang weird lang, dahil ngayon niya lang yon naramdaman. Sa'yo to? Sorry, nagkamali ako ng pagdampot kanina. Nahihiyang sabi niya sa lalaki. Iniabot niya dito ang phone nito. Yes, habulin sana kita pero ang bilis mong maglakad. Pagdadahilan nito, sabay kuha ng phone at binalik na rin ang kanya. Salamat. Muli pa napatitig si Kesha sa gwapong mukha ng lalaki. Nakipagtitigan din ito, subalit kalaunan ay ito ang unang umiwas ng tingin. Kitang-kita niya kung paano umalo na lalamunan nito. Sorry sa istorbo, aalis na ako. Tatalikuran na sana niya ang lalaki na mabilis siya nitong nahawakan sa siko. Wait lang, miss. Napatitig siya dito. Ramdam niyang init na nagmumula sa palad nito. Ngunit parang nabaso rin ito kaya agad na bumitiw. May kailangan ka pa ba? Usisa niya. I'm Draven Santiago. Pagpapakilala nito sa sarili, saka naglahad ng kamay. Naguguluhan na napatitig tuloy siya dito. Draven Santiago? Aniya sa sarili. Nakangiting tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. I'm Kesha. Pakilala niya rin. Can I ask you to join me for dinner, Kesha? Aniyaya nito bigla. Siyempre ay nagulat siya kahit hindi yun ang unang beses na may nagyaya sa kanya.
College pa lang siya ay marami na nag-imbita sa kanya na lumabas, hindi lang para kumain. Ngunit iba ngayon, kasi naman napakagwapo naman talaga ng lalaking kaharap niya. Ano kasi? Hindi niya alam ang sasabihin. Ayaw niya itong tanggihan, subalit katatapos niya lang kumain. It's okay kung ayaw mo. Pagbawi nito, ayokong tanggihan ka, pero kasi tapos na akong kumain. Remember na galing ako sa resto bar kanina? Paliwanag niya. Kiming napangiti lang siya. Sorry, I forgot. Sambit nito na kinagat pa ang ibabang labi. Doon lang napansin ni Kesha ang dalawang biloy nito sa magkabilang pisngi. Natuwa tuloy siya at may naisip siya agad-agad. Bukas. Pwede tayong kumain ng breakfast. Bukas. Question niya. Kitang-kita niya kung paano sumilay ang maganda nitong ngiti. Wala rin kasi akong kasama bukas. Yung pinsan ko kasi magiging busy na siya. May team building sila. Okay, tomorrow then, doon sa resto bar. Nito na tinanguan niya. Alright, see you tomorrow then. Kakain pa kasi ako bago bumalik sa hotel room. Wala kang kasama kung ganun? Curious niyang tanong. Napahawak ito sa bato. Halatang nahihiya na ito sa kanya. Don't worry, hanapin ko na lang ang kapatid ko. Isa pa, nag-alala ako nung nadapa ka kanina. Umiling si Kesha. Nawala ng inis niya nang hindi siya nito sinalo kanina. Concern naman pala ang lalaki. Okay lang ako. Sanay kaya ako nadadapa. Kasalanan ko rin naman, nagmamadali akong lumabas kanina, hindi na kita napansin. Yeah, so bukas na lang? Anang lalaki. Tinanguan niya ito saka sila nagpaalam sa isa't isa. Hindi tuloy maiwasan ni Kesha mapangiti na abot hanggang langit. Kinabukasan ay magandang gising niya. White spaghetti strap dress ang suot niya at puting sandals. Paglabas pa lang niya ay saktong bumukas ang pinto ng kabilang hotel room. Si Driven yun. Oh, magkatabi lang palang room natin. Namamanghang bulalas niya. Natawa rin ang lalaki bago nagsalita. Oo nga. Hindi na sila nahirapan pa na hanapin ang isa't isa. Sabay na silang lumabas at napagkasunduan sa cottage na lang sila kakain. Hindi naman siya nakaramdam ng pagkailang sa presensya ni Driven. Sa pananalita pa lang nito at pagiging maasikaso, ay alam niyang mabuti itong tao, kaya mabilis na napalagay ang loob niya. Sa loob ng 3 araw sa resort, ay halos hindi na sila naghihiwalay. Lagi na kasi silang magkasama. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Isang araw naman ay dinala siya ni Driven sa hotel room nito. Halos napuntahan na kasi nila ang lahat ng amenities ng resort. Grabe, mas maganda palang pwesto rito sa hotel room mo. Kitang-kita magandang view mula dito. Manghang sambit niya. Nasa terrace sila. Nakakapit siya sa readings. Bagyang sinasayaw ng hangin ang kanyang buhok. Ito na ang snack natin. Wika nito. May round table doon. Inalapag ni Driven doon ang tray kaya lumapit na rin siya. Garlic bread with cheese at pineapple juice ang nakahanda. Buong araw ay magkasama na silang dalawa hanggang sa gumabi at doon pa rin sila kumain sa hotel room. Ngayon ay pareho na ulit nilang pinagmamasdan ng kalangitan na ang buwan lamang ang tanging liwanag. Ramdam ni Kesha ang lamig, ngunit dahil katabi niya nakatayo si Driven na bahagyang nakadikit ang braso sa kanya, ay tila napapawi ang lamig. I wonder kung pwede tayo magstay ng ganito katagal, Kesha. Namamaos ang boses sa sambit nito. Nagulat siya. Ha? Salamat sa liwanag ng buwan. Nakikita niyang kumikislap na mga mata ni Driven. Bago siya nito sinagot, ay ginanap pa nito ang kanang kamay niya. Dinala iyon sa pisngi nito. Gumapang tuloy ang kiliti sa kanyang tiyan. Pati ang puso niya ay mabilis na ang tibok. Ngayon ko lang ito naramdaman. And I want to keep it. Kesha, can I kiss you? Bigla-bigla ay tanong nito. Hindi pa nga siya nakare-recover sa ginawa nitong paghawak sa kamay niya. Napatras tuloy siya ng dahan-dahan nitong lumapit sa kanya. Maagap naman ang braso nito at nahapit siya sa baywang. Masyado na silang malapit sa isa't isa na kahit ang hangin ay hindi na makakadaan pa sa pagitan nila. Driven. Nauutal niyan sambit. Nanulak ng bahagya ang kamay niya sa dibdib nito. Ngunit nang masuyo nitong dinampian ng halik ang gilid ng labi niya, pakiramdam niya ay namanhid siya. I like you so much, Kesha. Bulong nito. Tuluyan na siya nitong hinalikan.
Napapikit lang siya na muling mararamdaman ang mainit at malambot nitong labi. Hindi na siya nanulak pa. Sa halip ay niyakap ang mga braso sa leeg nito at tumugon sa nakahahalina nitong halik. Masyadong nagpadala ng sariling damdamin si Kesha. Nagpaubaya siya sa kung ano man ang ninanais ng binata. Subalit aminado siyang pareho rin naman ang nararamdaman niya para kay Draven. Naibigay niya ang sarili sa isang lalaking hindi pa niya lubos na kilala, pero panatag na ang kalooban niya rito. Nagising siya kinabukasan na wala na sa tabi niya si Draven. Ngunit nag-iwan ito na maikling mensahe na babalikan siya nito dahil nagkaroon lang ng emergency. Tama bang ginawa ko? Kinakabahan niyang tanong at napayakap sa sarili. Pero bakit ganoon? Ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi. Bumangon na siya. Naiiling na napangiti na lang siya na makitang may suot siyang malaking puting t-shirt at may underwear na rin. Napaka-gentleman talaga ni Draven. Magtutungo sana siya sa banyo nang may naapakan siya sa sahig. Kunot noon tinignan niya iyon at pinulot. Ano to? Walkie-talkie? Naguguluhan niyang tanong. Ngayon niya lang naaalala na hindi pala niya alam kung ano ang trabaho ng lalaki. Nakakaloka naman talaga. Itinago na lang niya yon at hinintay ang pagbabalik ni Draven. Pero natapos ang bakasyon niya ay hindi na bumalik ang lalaki. Hindi niya ito makontak. Hihintayin na lang niya ang tawag nito, total naman ay may contact number naman sila sa isa't isa. Subalit lumipas pa ang ilang linggo, hanggang sa umabot ang 2 buwan, ay wala na silang komunikasyon ni Draven. Ayaw niya sanang isipin, pero mukhang ginugus na nga siya nito. Bakit nakasimangot ka riyan, Kesha? Abay malas yan dito sa tindahan natin. Wika ng kanyang inay na maabutan siya nakapangalumbaba at nakasimangot. Tatayo na sana siya mula sa pagkakaupo nang bigla siya nahilo. Kesha, ano ba nangyayari sa'yo? Mabilis siyang dinaluhan ng kanyang ina at muling inalalayan na makaupo. Nahihilo po ako, inay. Umiikot yung paningin ko. Ano? Masama bang pakiramdam mo, anak? Ngayon ay nahihimigan na niya ang pag-alala sa boses ng inay Luceta niya. Ewan ko po, inay. Pero hindi na magawan tapusin ni Kesha ang pangungusap niya nang unti-unti na siyang kinain ng dilim. Nagsisigaw ang nanay niya sa loob ng tindahan upang manghingi ng saklolo. Dinala siya sa ospital at doon na siya nagising. Panay-irap ng nanay niya na unang bumungad sa kanya. Hanggang sa pinagkukurot na nga siya nito sa braso. Akala niya'y galit, pero sa sunod nitong sinabi ay parang gusto niya ulit mawala ng malay. Bakit sa ganitong paraan mo pa kami binigyan ng apo, anak? Umiiyak na sigaw nito, ngunit mas nangibabaw yata ang kasiyahan nito. Ano ho, inay? Bulalas niya at napahawak pa siya sa dibdib. Nagdadalang tao ka, gaga! Sigaw nito na agad sinaway ng kanyang ama. Isa sa maswerteng anak si Kesha. Kahit nakagawa siya ng kasalanan sa mga magulang, ay hindi man lang nagalit sa kanya mga ito. Sa halip ay tinanggap pa rin siya at ang magiging anak niya na sana ay wala pa sa plano niya. Patunay na mababait at hindi rin nanghusga ang inay at itay niya. Pinili na mga ito na unawain siya. Ang mga ito lang ang kanyang kakampi sa sitwasyong yon. At ang magbibigay pala sa kanya ng swerte ay ang sanggol na dinadala niya. Tila inulan siya ng text messages at emails mula sa mga kumpanyang pinag-applyan niya. 8 taon na lumipas. Umaasa pa rin si Kesha na muli niya makikita si Draven. Gusto niyang magalit sa totoo lang. Pero naisip niya na hindi naman niya ito nobyo kaya wala siyang karapatan. Isa pa'y pareho nilang kagustuhan na nangyari sa kanila. Kasalukuyan siya nasa Santiago Home and Shopping Mall, kung saan isa na siyang operations manager at naka-assign sa kitchenware department. Sinundo niya ang mga anak sa school na half-day lang ang klase at dinala sa kanyang trabaho. Grade 2 pa lang ang mga ito. Ito na muna kayo maghintay ha. Kyler, bantayan mo muna ang kapatid mo, anak ha? Paalala niya sa 7 taong gulang niyang anak. Kambal ang mga anak niya pero mas mature si Kyler. Opo, mami. Magalang na tugon nito sa kanya. Mahigpit agad ang kapit sa braso ng kakambal. Ang bunso naman niya ay may mga pagkakataon na hinihika. Hindi naman niya napapabayaan ito. Pinapasuri niya ito sa doktor buwan-buwan. Kylene, dito muna kayo ng kuya mo, anak ha? Paalam niya sa bunso. Tumangot-tango lang ito, kumakain kasi ng biskwit.
Basta, hindi ka po magtatagal, Mami ha. Ayoko po maghintay na matagal. Inosenteng sambit ito. Natatawang hinalikan niya ang noo ng anak. May mga kailangan lang akong ibidin sa mga trainees at babalikan ko kayo agad. Pero kung may emergency, tawagan mo lang ako anak ha. Naipaliwanag ko na sa'yo kung paano mo ako tatawagan. Nandiyan naman si Manong Guard na ibiling ko na rin kayo sa kanila. Paliwanag pa niya. Opo, Mami. Nakangiti nitong tugon. Matalino ito kaya alam nito ang tamang gagawin. Panatag naman ang loob niyang iwan ang mga ito sa lobby dahil may napagbibilinan siya mga security personnel para tignan-tignan ng mga ito. Hindi rin naman basta-basta sumasama sa kahit sino ang kambal. Naiwan na nga sa lobby ang magkapatid. Si Kyler ay nakahawak pa rin sa kamay ng kapatid. Kuya, gusto mo? May lambing na tanong sa kanya ni Kylin. Oo, subuan mo ko. Nakangiti niyang sabi. Sinubuan nga siya nito ng kinakain nitong biskwit. Kuya, ano pala yan? Maya-maya ay tanong na naman ito. Sabay turo sa dala niyang walkie-talkie na hiningi niya sa kanilang ina. Walkie-talkie to. May ganito si Lolo, di ba? Anya, bahagya itong tumango. Laruan ba yan, kuya? Naggana pa ba yan? Usisa nito. Magkaiba talaga ang ugali nilang magkapatid. May pagkamadaldal si Kylin, malambing sa kanila at talagang binibaby nila ito. Siya naman ay medyo tahimik, matalino sa eskwelahan at higit sa lahat. Overprotective siya sa kakambal niya. Hindi na siguro, matagal na kasi, baka nga sira na. Umiiling na tugon niya. Bakit daladala mo pa, kuya? Matiim na napatitig si Kyler sa kapatid. Alam niyang pag-aari iyon ng daddy nila. Sinabi na kasi ng mami nila. Kaya ayaw din itong ibigay sa kanya nung una. Ngunit ayaw niya ring sabihin sa kakambal kung kanino yon. Basta, huwag ka na magtanong. Kain ka na lang, okay? Naniningkit ang mga matang pahayag niya. Napanguso lang ito. Ilan sandali pa, ay napansin naman ni Kyler ang isang matandang lalaki na umupo sa tapat nila. Ang kanyang batang isip ay agad na alerto na makita kung ano ang hawak nito. Manong, bawal po kayo magyosa rito. Magalang nasaway pa rin niya sa matanda. Yumuko ito lalo para yata hindi makita ng security. Pero may kalayuan iyon sa pwesto nila. Nang hindi siya pinakinggan, ay mabilis niyang tinakpan ang munting bibig ng kapatid niya. Kuya, hindi po ako makahinga. Mahinang reklamo ni Kylin sa kanya. Maninigarilyo kasi ang manong na yun eh. Malalanghap mo yung usok ng sigarilyo niya, Kylin. Hihikain ka na naman. Nag-aalala niyang sabi. Nilingon nito ang tinutukoy niya. Mano, bawal pong magyosi. Pag-agalitan ka ng guard, oh. Sigunda nito, subalit naiiling na tinignan lang sila nito. Hanggang sa nagsimula na ngang napuubos si Kylie, problemado na agad siya. Mano, may ka nga pong kapatid ko. Pwede po ba doon kayo sa kabila? Pakiusap pa niya. Kayong umalis dito! Sabi lang nito sa kanila. Yayayain na sana niyang nakababatang kapatid nang maalala niya sinabi ng mami nila na hindi sila pwedeng umalis doon na wala pa naman si Manong Guard sa pwesto nito. Tatawagan na natin si Mami Kylin. Ayaw makinig ng manong na yan eh. Naiiling na komento niya. Hawakan mo muna to. Ibinigay niya ang hawak na walkie-talkie, pinagpipindot na yun ng kakambal niya. Gamit lang ang isang kamay, ay inilabas niya ang cellphone na ibinigay sa kanya ng mami niya. Nasa loob iyon ng backpack niya. Panay ubo na si Kylin. Tinatakpan na nito ang ilong at bibig. Rinig lang ang ring sa kabilang linya. Nagsimula na siyang kabahan hanggang sa tinayo na niyang kapatid. Isusumbong na po kita sa pulis, Mano! Hindi ka naman po nakikinig! Sigaw niya at hinila na niya palayo ang kapatid. Kuya, paano mo naman po siya isusumbong? Inosenteng tanong ng kanyang kakambal. Ramdam niyang nahihirapan pa rin itong huminga. Nasaan ang inhaler mo, Kylin? Sa halip na sagutin ng kapatid, ay tinanong niya lang ito. Nasa backpack po, kuya. Sagot nito. Agad siya nagtungo sa likod dito upang kunin ang inhaler. Pagkatapos ay ibinigay niya iyon dito. Alam ng batang si Kyler kung paano tumawag sa emergency hotline. Itinuro iyon sa kanya ng mami niya at desidido siyang isumbunga ang lalaki sa mga pulis. Sa kabilang banda naman, naghihintay si Draven ng signal mula sa mga tauhan niya.
May misyon sila ngayon at huhulihin nila ang suspect sa pagkamatay ng isang kilalang politiko. Let's go! Seryosong utos niya sa iba pa niyang kasamahan na pulis at bago pa nga siya makalabas, ay napansin niyang ilang beses sa pagring ng telepono. Nasaan si Conrad? Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Nilapitan niya yon at agad niyang sinagot ang tawag. Hello po! Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Tinig iyon ng isang bata. Good day. Manila Police District, Ermita Station. Police Major, Draven Santiago speaking. How may I help you? Marahan na tanong niya, kahit alam niyang bata ang nasa kabilang linya. Hello, I'm Kyler Mendoza. I have something to report. Hyper na sagot nito. Nagtataka talaga siya kung paano ang batang katulad dito ay nagawang kontakin sila. Major, tara na po! Sigaw ng mga tauhan niya. Itinaas niya lang ang kamay dahil may nag-uudyok pa sa kanya na sagutin ng bata. Okay, state your concern. Marahan na sambit niya. Dito po kasi sa Santiago Home and Shopping Mall, mayroon po nagyoyosa dito at may hika pong kakambal ko. Ayaw niya po tumigil eh. Sumbong ng bata sa kanya. Hindi niya tuloy napigilan na matawa ng bahagya. Ay, bakit ka po tumatawa? Kuya, tapos na po. I can breathe na po na maayos. Narinig niyang sabi ng isang bata. Mukhang totoo nga ang sinabi nito. Okay, darating kami dyan. Anya, at nagpaalam na kahit walang kasiguraduhan na makikita niya doon ang mga bata. Malaki ang binanggit nitong mall na pagmamay-ari mismo ng pamilya niya. Hindi naman talaga niya kailangan na sumama para hulihin ang main suspect nila. Marami siyang kasamahan ng pulis ngunit nais niyang sumama. Sa loob ng isang sikat na mall sa Maynila, abala ang mga tao sa pamimili. Sa kitchenware department ng Santiago Home and Shopping Mall, nagkalat ang mga customer na walang kamalay-malay na ang main suspect ng pulisya ay naroon mismo. Nagpapanggap na ordinaryong mamimili. Tahimik na nakapwestong ilang pulis sa paligid, nakadamit sibilyan. May hawak na discreet earpiece at walkie-talkies driven habang binabantayan ang kilos ng target. Alpha Team, standby lang. Huwag gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Bulong niya sa kanyang walkie-talkie. Biglang nagkrakal ang device. Hindi boses ng tauhan niyan lumabas, kundi boses ng isang bata. Hello? Kailin, tama ba narinig ko kanina? Parang may nagsalita. Napatigil siya at napakunot ang kanyang noo. Unit, identify yourself. Mabilis niyan tanong. Narinig mo yun, kambal? May sumagot. Gulat ang bulong ng bata sa kabilang linya. Oo nga, gumagana pa pala yan, kuya. Kala ko po hindi na. Ang galing! Sunod na bulalas ng panibagong boses. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya. Parang ito ang mga batang nakausap niya kanina sa boses pa lang ay nakilala na niya agad. Hello ulit? Sino po kayo? Napako ang tingin niya sa kanyang device. Ngunit bago pa niya masagot ay gumalaw ang target palabas ng department. Mabilis siyang bumalik sa misyon. Team, on my mark. Move in. Now! Agad nilang nalambat ang suspect. Wala nakapansin ng mga customer. Tahimik, mabilis, at malinis ang operasyon nila. Pero kahit hawak na nila ang kriminal, hindi mawala sa isip niya ang boses ng mga bata. Agad siya nagpaalam sa mga tauhan niya at nagsimulang hanapin ng mga bata. Hello, nandiyan pa ba kayo? Tanong niya. Ala, nagsalita ulit. Tuwan-tuwan sagot nito. Pwede niyo ba sabihin kung nasan kayo? Malumanay niyang tanong. Nasa Santiago Home and Shopping Mall po kami, sa lobby po. Pulis ka po ba? Usisa ng batang lalaki. Ikaw si Kyler Mendoza, right? Ang batang nag-report kanina? Habang naglalakad siya patungo sa lobby, ay nagsimula ng tumahip na malakas ang dibdib niya. Lakatakbo na ang kanyang ginawa upang makarating siya doon. Hala, opo, paano po nagana tong walkie-talkie? Paano po naririnig kong boses mo? Tanong nito sa kanya. Halata sa boses na punong-puno ng kuryosidad. May short-range communication ng walkie-talkie. Gumagana lang kapag magkalapitan dalawang pares. Kadalasan ay ilang kilometro lang ang kaya nitong abutin. Isa lang ang frequency na konektado sa kaparehong device. Kaya kung may magsalita sa isa, agad itong maririnig ng may hawak ng kabilang unit. Kapag lumayo na husto, mawawala ang signal at ang boses ay unti-unting maglalaho sa pagitan ng static noise. Paliwanag niya. Kaya po pala wala akong naririnig kapag nasa bahay kami kasi po malayo kayo. May koneksyon po walkie-talkie ko sa hawak mo po.
Muling usisa nito. Napakurap naman siya sa tila na intindihan agad ng bata ang paliwanag niya kanina. Nang makarating siya sa lobby, ay 2 bata ang hinanap niya. Hindi siya nahirapan dahil napako ng tingin niya sa mga batang nakaupo lang. Bumagal ang paglalakad niya. Mas naging malinaw ang walkie-talkie at napatingin na siya sa hawak nito. Kilala niya ang walkie-talkie na yon. Sigurado siyang kanya yon dahil may initials niya sa gilid na lumabo man ay bakas pa rin. Kyler Mendoza? Sambit niya sa pangalan ng batang lalaki. Yes po! Mabilis sa tugon nito, nag-angat pa ng tingin. Halos mapatras siya na magsalubong ang mga mata nila ng bata. Kasabay ang mabilis na pagpintig ng puso niya. Kuya, ang sabi ni Mami bawal po makipag-talk sa stranger. Sita ng batang babae. Lumipat tuloy ang tingin niya sa katabi nito. Kung ano ang nararamdaman niya para sa batang lalaki, ay walang ipinagbago yon. Iisa lang ang mukha ng mga ito. Ngayon ay natitiyak niyang kambal ang mga batang kaharap niya. But look, Kylin, may walkie-talkie rin siya oh. Itinuro ni Kyler ang hawak niya at napatayo ang kakambal nito. Nang hawakan ng kamay niya, ay ramdam niya ang panginginig ng katawan niya sa hindi malaman na dahilan. Ay, oo nga po kuya. Paano ka po nagkaroon yan, Manong? Curious na tanong ng batang babae. Kapareho lang ng kay kuya. Paano to napunta sa'yo, bata? Tanong niya. Lumuhod siya sa sahig upang hindi mahirapan ng mga ito. Nang sa gayon ay magpantay din ang kanilang mukha. Kay Mami po yan. Hiningi ko lang po sa kanya. Sagot ni Kyler. Sa mami mo? Paano naman siya nagkaroon nito? Gamit ito ng isang pulis. Paliwanag pa niya. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang dapat malaman. Nung una po, ayaw pong ibigay sa akin ni Mami kasi kay Daddy. Mabilis itong napatakip sa bibig. Napatingin sa kakambal nito. Kunot noon tinignan din nito ang kapatid. Kanino po yan, kuya? Kay Daddy? Gulat na tanong din ito. Kailin. Tila nag-aalangan na nga ito. Ang daya mo naman po, kuya. Alam mo pala na kay Daddy yan eh. Bakit hindi ko po alam? Tila nagtatampong tanong nito, may kasama pang pagpadyak. Litong-lito man siya sa nangyayari, ay sinikap niya maging mahinahon. Gusto niya muna magtanong kung sino ang ina ng mga ito. Hey kids, I want to ask you something. Maupo na muna kayo. Mahinahon na sabi niya. Pinaupo niya magkapatid. Magsasalita pa sana siya nang biglang napaubo ang batang babae. Napatakip ito sa ilong at bibig. Nakakita siya ng usok. Sinundan niya ng tingin kung saan yun nagmumula. What the? Naninigarilyo na naman po si Mano. Siya po yung pinare-report ko. Ay, teka lang po. Kayo rin po ba kausap ko kanina? Pulis din po ba kayo? Sunod-sunod na tanong na naman ni Kyler sa kanya. Hinawakan niya lang ito sa ulo at nilapitan ng matandang lalaki. May nakalagay naman na no smoking sign, subalit tila hindi iyon nakita ng lalaki o sadyang hindi nito pinansin. Sir, bawal po dito manigarilyo. Wika niya sa kalmado man pero may istriktong tono. Kumunot ang noo ng lalaki at tinignan siya. Hindi ko namalayan. Sagot nito na parang wala lang nangyari. Intindihin po natin, sir, para din po sa kaligtasan ng lahat dito. Dagdag niya. Dahan-dahang itinapon ng lalaki ang sigarilyo. Tumayo na rin ito at umalis na. Bakit po ganun? Kanina hindi po siya makiusapan. Tapos sinabihan niyo lang po siya ng ganun, umalis na agad siya. Curious na pahayag ni Kyler. Ibinalik na niyan tingin sa kambal. May mga matatanda talaga mahirap sawayin. Huwag niyo silang gagayahin ha. Siya nga pala. Ano bang ginagawa niyo rito? Nasaan na mami niyo? Yung daddy niyo? Usisa niya. Marahang ina kaya mga ito na sumunod pa talaga sa kanya. May pinuntahan lang po riyan si Mami. Dito po kasi siya nagtatrabaho. Babalik din po siya maya-maya. Magalang na sagot ni Kyler. Kuya, matagal na po sinasabi mong mamaya. Hindi pa rin bumabalik si Mami. Nakangusong singit pa ng batang babae. Napailing siya. Kahit naman na mahigpit ang security sa shopping mall, ay hindi pwedeng basta na lang iwan doon sa lobby ang mga bata. Ikaw ang mahika? Ano ba pangalan mo? Usisa niya sa bata. Kylin po. Ako po si Kylin Mendoza. Sambit nito sa pangalan. Kung tama ang hinala niya,
Marahil ay may koneksyon ng mga bata sa babaeng nakilala niya sa Puerto Princesa. Seryoso siya noon sa dalaga at kung hindi lang siya pinabalik sa lungsod, ay may papaliwanag niya sana na maayos. Pananagutan niya ito dahil totoong nabihag siya ni Kesha sa simula pa lang. Ang mali niya lang ay hindi niya naitanong ang buo nitong pangalan. Kesha lang. Ayaw rin siyang tulungan ng mga staff sa hotel noon dahil bawal daw mag-disclose ang personal information ng mga guest. Iniasa na lang niya sa tadhana ang lahat pagkatapos. Hindi naman niya naisip na maaaring nagkaroon sila ng anak. May kilala ba kayong Kesha? Tanong niya. Eksaktong may nagsalita rin mula sa likuran nila bago pa makasagot ang mga bata. Kyler, Kaylin, tara umuwi na tayo. Hindi maaaring magkamali si Driven. Ang boses na iyon ay kilalang kilala niya. Kahit 8 taon na nakalipas, ay hindi naman niya nakalimutan ng babae. Kahit siguro nakatalikod pa ito sa kanya, ay makikilala pa rin niya. Yan na pala si Mommy! Chorus ng mga bata at agad na umalis sa mga ito sa pagkakaupo. Dahan-dahan niyang nilingon ng babae. Ang tagal mo naman po, Mommy! Wika ni Kaylin at naka-side view na mukha ng babae ang unang bumungad sa kanyang paningin. Di naman niya ang tibok ng puso niya. Katulad pa rin ang reaksyon niyo nung una niyang nakita ang babae. Kaya nga naglakas loob siya noon na yayain itong mag-dinner. Sorry po, medyo natagalan nga ako. Hindi na po yun mauulit, madam. Anang babae sa anak nito. Lo, si Mommy, tinawag akong madam. Pang matanda po yun eh. Komento ni Kaylin na ikinatawa ng ina nito. Humakbang siya palapit. Kesha? Pukaw niya sa atensyon ng babae. Lumingon sa kanya ang babae. Hinintay niya magiging reaksyon nito. Hanggang sa nanlaki na nga ang mga mata nito. Driven? Ewan niya ba kung bakit natuwa siya? Saka laman na kilala pa pala siya nito. Yes. Tipid na sagot niya. Pinasadahan niya ng tingin si Kesha. Kagaya ng dati ay maganda pa rin ito. O baka nga mas gumanda pa lalo. Kahit may mga anak na. Muli niyang tinitigan ng mga bata. Ayaw niya mag-assume dahil madidismaya lang siya kapag mali pala ang hula niya. Pero sa nararamdaman niya na tila lukso ng dugo, ay parang may naguudyok din sa kanya na maniwala sa hinala na yon. May biloy din sa magkabilang pisngi ang mga bata, kaya imposibleng coincidence lang yon. Hinanapan niya rin ng patunay kung kasal na ba ang babae. Maliban sa suot nitong relong pambisig, ay wala naman siya nakitang singsing, kahit isa. Sa puso niya ay labis na siyang magagalak kung hanggang ngayon ay single pa rin ito. Masaya akong makita ka ulit, Kesha. Nakangiti niyang sabi. Dahan-dahan ay nakita niyang pagtaas ng sulok ng mga labi nito. Kilala mo pa pala ako, Driven? Matapos mo kong i-ghost noon, ha? Naiiling na sabi nito, bagamat nasa boses naman ito ang pagbibiro. I'm sorry. Bumalik naman ako after a week. But it's too late. Hindi ko naisip na pwedeng matatapos na rin ang bakasyon mo. Kaya may posibilidad talaga na kapag bumalik ako, hindi na kita maabutan pa. Mahabang paliwanag niya. Umaasa siya na sana ay maintindihan siya nito. Alam mo naman ang cellphone number ko. Hinintay ko rin naman na tumawag ka or mag-text man lang pero wala. Nasinubukan kong kontakin ka, kaya not be reach ka naman. Nakasimangot at sabi nito. Napabuntong hininga si Driven. Nawala akong cellphone ko ng araw ng mission namin. Hindi ko naman maalala ang number mo noon. Kaya kahit gustong gusto kong tawagan ka, wala naman akong magawa. Ang tanga ko lang na hindi ko man lang tinanong ang buo mong pangalan noon. Kaya hindi ko rin alam kung paano ka hanapin. Nagpabalik-balik ako sa Puerto Princesa. Umaasa na, magbabakasyon ka pa ulit sa resort. Anya, napahawak pa siya sa bato. Hindi na siya nahiya na sabihin yon. Talaga? Sinubukan mong hanapin ako? Naaaliw na tanong ni Kesha sa kanya. Sasagot pa lang sana siya nang sumingit si Kaylin. Mami, gusto ko pong umupo. Kayo na lang po ni Mamang pulis sa magkwentuhan na nakatayo. Tingreklamo nito. Hinila pa nito ang nakatatandang kapatid para bumalik sa kinaupuan ng mga ito. Sabay silang natawa ni Kesha sa kakulitan ng bata. Muli siya nitong hinarap. Pasensya ka na sa anak kong babae, Driven. Sadyang bugnutin lang talaga siya. Ayaw niya nang pinaghihintay siya. It's okay, I understand. I don't want to assume, Kesha. But it feels like I'm going to break if I don't find out the truth. Seryosong sabi niya. Nakatitig na siya sa kambal. What do you think? Nakangiti lang na tanong nito. Napatikim si Driven.
Okay lang ba kung yayain ko kayo na kumain sa labas? Hanggang ngayon, ganyan pa rin talagang linyahan mo. Sabi nito na sinabayan pa ng tawa. Mahina niyang kinagat ang labi. O siya, convoy na lang tayo driven. May dala kasi akong sasakyan eh. Naalala niyang pinahaalisan niya mga tauhan na niya kanina. Inaasahan niyang wala na naghihintay sa kanya sa labas. Wala akong dalang sasakyan, Kesha. Nauna nang umalis kanina ang kasamahan kong pulis. Pagdadahilan niya. Kung ganon, sumabay ka na lang sa amin. Nakangiting sambit nito. Iginiya nito ang mga anak, kaya sumunod na rin siya sa likuran ng mga ito. Samantala, hindi naman makapaniwala si Kesha. Iniwan niya lang ng ilang sandali ang kambal ay kasama na agad ang mga ito ni Driven, ang lalaking natutuhan niyang mahalin sa maikling panahon. Nagulat siya nung una. Akala niya kasi ay namamalikmata lang siya. Ngunit hindi naman pala. Totoong si Driven nga ang kasama ni na Kylene at Kyler. Ito mismo ang nagmaneho na sasakyan niya patungo sa fast food restaurant. Inaya sila nito na kumain. Kahit ang totoong dahilan, ay gusto pa siya nitong makausap. Wala namang kaso sa kanya. Matagal niya rin naman itong hinintay. Sabihin na niyang nag-ghost nga siya nito noon. Pero inaamin niyang wala siyang naramdamang galit sa binata. Ang iniisip niya lang noon ay hindi naman siya pinilit ito na umabot sila sa ganoong sitwasyon. Sa isang sulok ng fast food restaurant, abala ang kambal sa pagkain ng fries at nuggets. Pinupunasan niya ang bibig ni Kylene habang si Draven ay nakaupo sa tapat nila, tahimik na nakikinig. Mami, si Mamang Pulis po tumulong sa amin kanina. Panimula ng anak niyan si Kylene. Pero ako po unang tumawag sa pulis. Dagdag ni Kyler, sabay sausaw ng fries sa ketchup. Nagulat siya sa ginawa ng panganay niya. Kyler, tumawag ka talaga sa kanila? Ang sabi ko kapag emergency lang anak. Nagkibit balikat si Kyler. Kalmado pa rin ito. Emergency naman po yun, Mami. Ayaw tumigil ni Manong sa Yossi. Umuubo na nga po tong kakambal ko hanggang sa hindi na po siya makahinga. Kaya kinuha ko na rin pong inhaler niya sa backpack. Di ba, Kylene? Opo, kuya. Ang kulit po nung Manong na yun kanina, Mami eh. Segunda ni Kylene. Doon lang nag-react ang lalaking kasama nila. Madalas ka bang hikain, Kylene? Tanong nito. Tumango ang bata. Ngumunguya pa bago ito nagsalita. Minsan po, lalo na kapag mabaho o mausok. Sandaling natigilan si Driven. Pagkuway tinignan nito ang panganay niya. Kaya pala alerto si Kyler. Ngumiti lang siya ng tipid. Kinuha ang juice box ni Kylene at inabot sa anak. Itinuro ko lang sa kanyang kapag may nangyari sa kapatid niya ay tumawag agad siya. Kundi sa akin ay sa emergency hotline. Matalinong batang anak ko. Kaya ganyan naiintindihan at nakukuha ang tinuturo sa kanya. Pero hindi ko inaakala na magre-report pa talaga siya sa pulis. Tahimik na tumango ito habang pinagmamasdan ng kambal. Paano siya nagkaroon ng hika o? Kailan niya nagsimula? Usisa nito na sa mga matang interes. Mula pa nung pinanganak siya meron na. Paliwanag niya. Medyo mahina ang baga niya nung baby pa lang siya, sabi ng doktor. Madalas siya magkaubo at sipon, tapos kapag malamig o mausok ang paligid, doon siya hinihika. Kaya yan, lagi namin dala yung inhaler niya kahit saan kami magpunta. Kahit sa school, ang kuya niya nagbabantay sa kanya. Muli nitong tinignan ng kanyang anak na masayang kumakain ng nuggets na parang walang iniinda. Kaya pala. Sanay na siya, pero syempre, hindi ibig sabihin na hindi ako natatakot. Isang maling amoy o usok lang, pwede siyang atakihin Driven. Maayos naman siya ngayon. Nasa ilalim na siya ng medication mula pa noon. Isa pa, malakas sa bata yung anak ko. Matapang yan eh. Proud na sabi niya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. I see. Mami, yung walkie-talkie po ni Daddy, gumana po kanina at narinig ko pong boses ni Manong Pulis. Komento ni Kyler. May kasama pang pagturo gamit ang uso nito. Napaayos siya sa pagkakaupo. Doon pa lang ay talagang alam niyang maghihinala na si Driven. Kiming umiti pa siya. Kinuha niya ang bagay na tinutukoy nito. Talaga? Paano naman ito gumagana? Mukha lang itong laruan. Pagtataka niya. Gumana yung walkie-talkie kasi nakasagap siya ng pareho niya ng frequency. Ani Driven. Pero ang tagal na nito, Driven. Hindi na nga ginagamit. Paano yung baterya niya? Naguguluhan na tanong pa rin niya. Maayos ang quality na baka rin iningatan mo kaya hanggang ngayon gumagana pa. Sabi nito.
Mabilis siya nag-iwas ng tingin na makita na parang naaliw ito sa kaalaman na baka nga iningatan niya ang walkie-talkie nito. Naiwan ko ba to sa hotel room, Kesha? Ah, oo. Nakakalat yan sa sahig. Naapakan ko pa nga eh. Tumatangong pahayag niya. Wait po, Mami. Singit bigla ni Kyler sa usapan nila. Ikinumpas pa nito ang kamay. Ano yun, anak? Malambing niyang tanong. Pinunasan niya ang gilid ng labi nito na may nagkalat na ketchup. Sabi mo po kay Daddy, hindi pa nga nito natapos ang sasabihin nang mabilis na sumabad ang anak niyang babae. Mommy, ikaw ha? Nagtatampo na po ako sa'yo. Hindi mo man ang sinabi sa akin ang tungkol kay Daddy. Sabi nito na nakanguso pa. Kylie, nagsasalita pa ako. Bawal ang sumabad kambal. Pananaway naman ang kuya nito. Ay, sorry po kuya. Bulalas nito sabay takip sa bibig. Napailing si Kesha. Mabilis niyang hinawakan ng kamay ng anak at pinunasan yun. Nagpatuloy na nga sa pag-uusisa ang panganay niya. Yun nga po, Mami. Paano po naging kay mamang pulis nitong walkie-talkie? Sabi mo kay Daddy po ito. Totoong galing yan sa daddy niyo, anak. Hindi naman ako nagsisinungaling. At saka, sinadya niyang ibitin ang sasabihin para sulyapan si Driven. Parang kinakabahan na rin ito. Alam kong gustong-gusto niyo talaga makilala ang daddy niyo. Pero hindi naman alam ni Mami kung paano ko siya ipapakilala sa inyo. Walang idea si Mami kung nasaan ang daddy niyo pero ngayon, kasama na natin siya. Itinuro niya ang lalaki. Napakurap pa ito at bayolenteng napaluno. Na magtama ang mga mata nila ni Driven, ay nakita niya ito ng nerbiyos. Nginitian niya ito para kumalma kahit papano. Kesha. Sambit nito sa pangalan niya. Huminga siya ng malalim. Driven, wala naman siguro kami masisira na pamilya kapag ipinakilala ko rin sa iyo sina Kyler at Kylene, di ba? Dahan-dahan itong umiling. Mabilis na namula ang mga mata. I told you, Kesha. Sinubukan kong hanapin ka. Kahit hindi ko alam kung paano o saan kita hahanapin. Ipinaubaya ko na lang sa tadhana kung paano ulit tayo magkikita. Sorry, Driven. Kahit ako na alam ang buong pangalan mo, hindi na kita hinanap pa. Hinintay ko na lang din ang pagkakataon na to. Na muli ngang magtatagpo ang landas natin. Wika niya, sabay binalingan si Kylene. Ayaw niya mabigla ito kapag sinabi na niya ang katotohanan. May sasabihin ka po, Mami? Mahina nitong tanong. Sinapu niya malusog nitong pisngi. Huwag ka na magtampo kay Mami, ha? Ipapakilala ko na kayo ng kuya mo sa daddy niyo. Malambing na sabi niya. Dahil nasa gitna siya ng kambal, ay hindi na siya nahirapan pa. Inakbayan niya ang panganay niya. Siya nga ang may-ari ng walkie-talkie na yan, Kyler. Siya si Driven Santiago. Hindi ko alam na pulis pala siya pero siya ang daddy niyo. Tumayo si Driven mula sa upuan nito. Bagyan ng laki ang mata ng anak nilang si Kylene na makitang sa gilid ito luluhod ang ama. Ikaw po ba talagang daddy namin ng kuya ko, mamang pulis? Namamanghan tanong nito, subalit parang hindi pa rin makapaniwala. Tumango ang binata. Yes. Sorry kung ngayon ko lang nalaman na nag-e-exist pala kayo ni Kyler. Inalalayan ni Kesha si Kyler na makababa mula sa upuan nito. Lumapit na rin ito sa ama. Parang may mainit na kamay ang humahaplo sa kanyang dibdib sa nakitang pagtatagpo na mag-aama. Talaga po? Ikaw po talagang daddy namin? Pag-uulit na tanong ni Kyler. Yes. I'm Driven Santiago. And I'm your father. Your mom and I weren't in a relationship. Well, there was something between us. We were kind of close and you two are the proof. Paliwanag nito na nabasag na rin ang boses. Maging siya ay naluluha na rin. Natatat siya sa mga ito. Daddy! Chorus pa ng dalawang bata. Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ni Driven. I'm sorry, I wasn't here all those years. I should have been with you. I should have been with your mom. Umiiyak na sambit nito. I love you both, Kyler and Kylene. Dahil sa eksenang yun, ay naguguluhan na tuloy ang mga customer na nanonood sa kanila. Bagamat baliwala na yun sa kanya, ang siyang nararamdaman niya ay hindi na maipaliwanag. Ang pinipigilan ng mga luha ng kambal ay tuluyan na rin bumigay. Niyakap ng mga ito na mahigpit si Driven. Napangiti na naman si Kesha, maging siya ay hindi mapigilan ng mapaluha.
Alam niya magiging masaya na mga ito, lalo na ang anak niyan si Kyler na unang nakaalam ng tungkol sa walkie-talkie na galing sa ama. Hindi na niya yun sinabi pa sa bunso niya dahil ayaw niyang umasa ito. Wala namang kasiguraduhan paano niya makikita si Draven at sabihin ng tungkol sa mga anak nila. Halos 3 oras din silang magkasama hanggang sa nagpaalam na lalaki. Kailangan pa raw nito bumalik sa trabaho. Nasabi rin sa kanya na nasa misyon ito. Mabuti na lang pala, hindi niyo pinahalata na may huhulihin kayong suspect sa loob ng shopping mall. Dahil may posibilidad na mga hostage pa sila ng civilian para lang hindi niyo sila mahuli agad. Nababahala niyang komento. Yes, at sa susunod, wag mo na ring iwan sa labi ang mga bata, Kesha. Mahirap na. Paalala pa nito. Tatandaan ko yan. Hindi ko na uulitin pa, sir. Anya at sumaludo pa siya dito. Napahagikik ang kambal. Daddy, kailan ulit tayo magkikita? Tanong ni Kailin. Pulang-pulang ilong at pisngi nito dahil sa pag-iyak kanina. Bukas anak, tatawag ako sa mami niyo. Tugon nito. Hinalikan pang matambok na pisngi ng bunso nila. Pagkuway isinakay na nito ang kambal sa backseat. Kinabitan pa nito ng seatbelt. Alam mo, Driven, panimula niya kaya napalingon sa kanyang lalaki. Hindi naging madali ang lahat. Ang hirap magpalaki ng kambal lalo na't mag-isa lang ako. Pero kinaya ko. Kinaya ko kasi kasama ko naman ang mga magulang ko. Tinulungan nila ako, hindi nila ako pinabayaan. Kaya kahit mahirap, kahit maraming gabi na halos gusto ko nang sumuko. Hindi naman talaga kasi madali ang magbuntes at mag-alaga ng kambal eh. Ngunit naging matatag pa rin ako para sa kanila. Saglit siya na pabuntong hininga. Sabay ngumiti ng tipid habang nakatingin sa mga anak. At ngayon nandito ka na. Umaasa ako mas magiging magaan para sa akin. Wala akong ibang hinihiling, Driven. Ang gusto ko lang ay tulungan mo kung alagaan sila. Yung may tumayong ama sa kanila. At hindi nila mararamdaman na may kulang sa kanila. Ginagap ni Draven ang kamay niya. Bumilis na naman tuloy ang pintig ng puso niya. Marahan itong umiling. Kesha, kahit hindi mo sabihin yun, ay gagawin ko talaga. Handa akong ibuhos ang lahat ng oras ko para maalagaan sila. Para makabawi ako sa mga anak natin. Sana pati sa'yo'y makabawi din ako. Mali ang iwan kita noon. Hindi naging sapat ang sulat na iniwan ko. Dapat, umalis ako na may assurance na babalik ako at pananagutan kita. Dahan-dahan pa itong humakbang at ang sunod na ginawa niya ay ikinulong siya sa mga bisig nito. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang pamilyar na pakiramdam na tila safe siya habang yakap-yakap siya nito. Magsimula ulit tayo, Kesha. Gawin nating tama ngayon. Hindi na parang minadali lang natin. Dahil tignan mo, mas nauna pang kambal kaysa gawing legal ang relasyon natin. Ngunit hindi ko naman pinagsisihan yun. Malaki pa ang pasalamat ko kasi binigyan mo ko ng panregalo para sa mga magulang ko. Nabigla naman siya sa sinabi nito. Hindi niya agad naintindihan. Ano naman ang ibig mong sabihin doon, Driven? Tanong niya na pilit na sinisilip ang mukha nito. Pero idinidiin lang siya sa dibdib nito. Anniversary ng parents ko this coming Friday. Pwede ko ba kayong ipakilala sa kanila? Especially Kyler and Kylene. Wika nito. May karapatan naman ito sa mga anak nila. Hindi niya ito hahadlangan sa ninanais niya. Ayos lang naman sa akin, Draven. Hindi mo kailangang magpaalam pa, pero seryoso ka ba na pati ako isasama mo? Medyo nag-aalangan nga rin siya. I told you, gagawin natin legal ang relasyon natin. Bulong nito malapit sa tainga niya. Naramdaman niya rin ang paghalik nito sa ibabaw ng kanyang ulo. Sige na nga, marupok ako ngayon eh. Sambit niya. Yumakap din siya dito pabalik. Hindi na sila nagtagal pa doon. Umuwi na rin sila habang nakatanaw lang sa kanila si Draven. Pag-uwi nila ay agad na nagkuwento ang mga bata sa lolo't lola. Eksaktong naroon pang pinsan niyang si Tony. Sino raw yon, Kesha? Naguguluhan na tanong ng kanyang ina. Si Draven po, inay. Nagkita na po kami ulit. Nalaman na niyan tungkol sa mga bata. Anya, napasingap ito. Aba, hindi nga. Eh ano na nangyari? May asawa na ba siya? Nako anak ha, huwag kang masyadong umasa sa tatay ng mga anak mo. 8 taon na nakalipas, malamang may pamilya na rin yon. Naiiling na pahayag ng nanay niya. Hindi po inay. Hinanap din ako noon eh. Kung may asawa na po yun, hindi niya kami ipapakilala sa mga magulang niya, lalo na po ang kambal. Paliwanag niya. Napatingin pa siya sa mga bulinggit na kausap na ng pinsan na tatay niya. Aba,
Mukhang may ikakasal na ngayon taon na. Bulalas ng nanay niya. Napakamot siya sa gilid ng kilay niya. Inay, kasal agad-agad? Ano pa nga ba? Kibit balikat at sambit nito saka siya tinalikuran. Maghahanda ako ng merienda. Si nanay excited. Nagsisimula pa lang naman kami ni Driven eh. Wika niya. Pero paano kung alokin agad siya nito ng kasal? Hindi pa niya alam. Ayaw niya mag-assume. Nang sumunod na araw, dumating sa bahay nila si Driven. Nagpakilala ito sa mga magulang niya. Mababait naman ang nanay at tatay niya, kaya naniniwala siyang matatanggap agad ang mga ito si Driven. Hindi nga siya nagkamali. Nang malaman ng tatay niya na police major na pala ang lalaki ay tuwan-tuwa ito. Ganoon din ang inay niya. Ngayon daw ay alam na nito kung kanino nagmana ang kambal. Sunod ay sila nang dinala sa bahay at ipapakilala sa mga Santiago, kaya naghahanda na para doon si Kesha. Nagulat man ang pamilya ni Driven ay agad din naman nakabawi. Tuwan-tuwa pa ang mga magulang nito dahil kambal daw agad ang naging apo ng mga ito sa panganay na anak. So, tama pala talaga ang desisyon ko na isama si Kuya sa Puerto Princesa. Dahil doon niya nakilala ang soulmate niya, tapos doon pa nabuo ang panganay niya, dalawa agad. Mahabang pahayag ng kapatid nitong babae. Nag-init tuloy ang magkabila niyang pisngi. Nahihiya siya kahit totoong nangyari yon. Agad itong sinaway na nakatatandang kapatid at tumingin sa kanya. Don't mind her, Kesha. Ganyan talaga ang kapatid ko. Okay lang. Tugon niya. Napalingon siya kay Tita Laura, ang mami ni Driven at sa daddy nitong si Lucio. Iha, akala ko itatanda ng binata ang panganay namin at wala na talaga siyang balak pang mag-settle down. Yung pala matatawag na may pamilya na talaga siya. Naluluhan sambit ang ginang na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na may mga apo na ito. Sorry po kung ngayon lang namin na ipakilala sa inyong mga bata. Talagang wala po kaming komunikasyon ni Draven simula noon. Paliwanag niya sa gina. Ang maliit na kamay ng anak niyang si Kailin ay inabot ang pisngi ng lola nito upang punasan. Huwag ka na pong umiyak, Lola. Ako nga rin po, di ko alam na may daddy kami ng kuya ko. Hindi po ako nangungulit noon kasi baka po masaktan si Mommy. Ganun po ang napapanood ko sa mga movie eh. Pagdaldal ng anak niya na ikinatawa ng lola nito. Napakabait mong bata. Nalaman ko mahika ka, apo. Ang tita Alondra mo ay ganyan din noong bata pa siya. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin basta may gamot. Malambing na sabi nito. Malapit agad ang loob ng kambal sa grandparents nito, kaya natutuwa talaga si Kesha. Mababait naman pala mga magulang ni Driven. Kahit magkaibang estado nila sa buhay, ay buong puso pa rin silang tinanggap. Naging maayos sa kanila ang lahat. Nagkakilala na rin ang parehong mga magulang nila hanggang isang araw. Inay, ano ho ba to? Gulat na tanong ni Kesha na makita magamit nilang mag-iina na nasa labasan ng bahay nila. Ang kanyang ama ay napailing lang. Ang negosyo ng mga magulang niya ay mas lumaguri naman. Kumuha sila ng mapagkakatiwalaan para magbantay ng maliit nilang grocery. Sina Kailin at Kyler ay prenting nakaupo lang sa maleta ng mga ito. Kumakain pa ng lollipop ang anak niyang babae. Kahit pinagbabawalan niyang kumain ng matamis. Mami, pinapalayas sa po tayo ni Lola. Sumbong ng anak niyan si Kailin. Pero hindi naman ito mukhang malungkot. Nang tignan niya ang panganay niya ay nagkibit-balikat lang ito. Lumabas na ng bahay ang kanyang ina. Kesha, nako hindi na kayo bumabata. Nandiyan na si Draven. Dapat tumira na kayo sa bahay niya. Napasa po siya sa noo. Inay, hindi pa ho kami kasal ng boyfriend ko. Hindi po kami pwedeng mag-live-in. Hala siya. Hindi raw pwede pero nauna pa ang mga apo ko bago ang kasal. Komento nito. Natawa tuloy ang tatay niya. Mami, ayos lang po na maglayas sa tayo. Puntaan na po natin si Daddy. Hindi ko po siya nakita simula pa kahapon eh. Nakasimangot na sabi ni Kyler. Iyon din ang ipinagtataka niya. Mukhang may pinagkakaabalahan nga ang kanyang nobyo. Parang masaya pa kayo ah. Puna niya sa mga anak na talagang tumango pa. Napabuntong hininga na lang siya. Anak, mabuti pang umalis na kayo. Baka gabihin kayo eh. Napasimangot siya na marinig ang sinabi ng tatay niya. Pati ba naman kayo, tay? Tanong niya na tinawanan lang nito. Nilapitan siya at niyakap.
Alam namin ng iyong inay na nasa mabuting kamay na kayo ng mga apo namin. Pasensya ka na anak. Mahal na mahal namin kayo pero nangingi na agad kami ng bagong apo eh. Wika nito, sabay hagod sa likod niya. Lumapit na rin ang inay niya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Isang oras ang biyahe nila patungo sa bahay ni Draven. May duplicate key naman siya ng bahay nito kaya kahit hindi na niya ito tawagan, ay makakapasok sila sa bahay nito. Muntik na silang gabihin sa daan dahil sa biglaang pag-aalis sa balutan na iyon. Ngunit pagdating nila doon, ay nagtaka siya kung bakit parang may preparasyong ginagawa. Nakapasok na sila sa gate na hanggang baywang lang ang taas. Yung po si Daddy, Mami! Daddy! Sigaw ni Kyler. Patakbo itong lumapit sa ama. Samantala, nanatili sa tabi niya si Kylene. Hawak niya ito sa kamay. Nang makita sila ni Draven, ay nanlaki ang mga mata nito ngunit sinalubong din ito ang panganay nila. Kesha! Nauutal na sambit nito sa pangalan niya. Anong meron dito? Ito bang pinagkakaabalahan mo kaya hindi ka nagparamdam sa amin kahapon? Nakataas ang kilay na tanong niya. Daddy, ang ganda po! Ang daming balon! Sino pong may birthday? Singit ang bunso nila. Anak, walang may birthday. Sagot nito. Oh my God! Ano nangyari? Bakit andito na agad sina Kesha at ang mga apo ko? Draven, hindi ba mamaya mo pa sila susunduin, anak? Usisa ng mami nito. Nagmamadali naman lumapit ang kambal para magmano sa lola. Nagsalubong na ang kilay ni Kesha. Ano bang meron, Draven? Napabuga ng hangin ng kanya nobyo. Ipinakita nitong isang maliit na kahita. Nagtatakang kinuha niya yon. Pero na makita kung ano ang laman, ay doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat. Oh my gosh! Sorry. Sige na. Babalik na lang kami sa bahay. Mamaya mo na kami sunduin, Draven. Bigla ay sabi niya. Nang tinalikuran niya ito, ay mabilis siyang hinila nito. Natatawa na rin ito sa kanya. No need, Kesha. Kahit palpak ang surprise namin sa'yo, okay lang. Itutuloy ko pa rin ang nakaplano. Sabi nito na may ngiti sa labi. Hinawakan nito ang kamay niya. Sorry, pinalayas kasi kami ni nanay eh. Pagdadahilan niya. Nakalimutan yata ni tita ang plano ko. Natatawang sambit nito. Kinuha ulit ang singsing sa kanyang kamay. Kasabay niyon ay lumuhod na ito sa harap niya. Alam mo ba, Kesha? 8 taon na pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko 3 araw natin sa Puerto Princesa. Akala ko simpleng bakasyon lang yun pero yun na palang magiging pinakamahalagang parte ng buhay ko. Kasi doon kita nakakilala. Doon ko naramdaman na kung paano malove at first sight. Nangingilid na ang mga luha nito. Saka ulit ito nagpatuloy. Hindi ko naisip na sa maikling panahon, may mabubuo tayong koneksyon na hindi na mawawala kahit gaano katagal. Totoo, naghiwalay tayo ng landas at inabot pa ng 8 taon bago ulit tayo nagkita. Pero alam ko, sa puso ko, hindi na kita nakalimutan. Kahit pilitin kong itago, ikaw at ang alaala natin ang lagi kong dala. Kesha, will you be my wife? Not just the mother of my children, but the love of my life. Halos mapuno ng luha ang mga mata ni Kesha. Pero kasabay niyon ang pag-angat ng labi niya. Napangiti siya. Mahal din kita, Draven. At oo, magpapakasal ako sa'yo. Hindi lang dahil ikaw ang ama ng mga anak ko, kundi dahil umpisa pa lang ay nakuha mo na agad ang puso ko. Salamat at iningatan mo yung pagmamahal mo para sa akin. Kahit walang kasiguraduhan kung paano ulit tayo magkikita. Sige na, isuot mo na sa akin ang singsing. Mahabang wika niya. Inilahad pa niya ang kamay at sinuot na nga nito sa kanyang singsing. Sa sandaling yun, biglang tumakbo ang kambal papunta sa kanila. Yay! Mommy said yes! Sigaw ni Kyler habang tumatalon sa tuwa. Si Kylie naman ay niyakap agad siya, sabay sabing, Happy na po tayo, Mommy! Kumpleto na po tayo eh! Tumayo si Draven at agad sila niyakap. Mahigpit na para bang ayaw na sila nitong pakawalan. Itinuloy pa rin ng mga ito ang preparasyon at uulitin daw ang marriage proposal. Hindi na nila pinatagal pa ang pag-iisang dibdib. Sa mismong tabing dagat ang Puerto Princesa, kung saan sila nagkakilala, ginanap ang kasal ni Draven at Kesha. Isang beach wedding. Paglipas ng ilang taon, muli silang nabiyayaan ng isang anak na lalaki na lalo pang nagpatibay ng kanilang pamilya.
Lumaki ang tahanan nila hindi lang sa dami ng miyembro, kundi pati na rin sa lawak ng pagmamahal na bumabalot sa bawat isa. Minsan, nagsisimula tayo sa maling paraan, dala ng kapusukan at inuunan sariling damdamin. Pero kung totoo ang pagmamahalan, iyon din ang nagiging daan patungo sa mas magandang buhay. Gayunpaman, ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. At kapag natagpuan ka na nito, ibinibigay nito ang lahat ng akala mong nawala na basta't manatili lang na tapat ang iyong puso. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!